Save by the bell, mga kakabsat. Save by the bell itong si Senator Joel. Nako po. Paano ba yan, mga kakabsat? Oh, ang lakas talaga ng dasal ni Joel Villanueva, mga kabsat. Pero ang tanong, mga kabsat, dapat bang managot itong si Ombudsman Martires na nag-dismiss dito? Dinismiss itong kaso ni Joel Villanueva na pinapakon talaga, 'di ba? Pinapatanggal sa serbisyo ng dating ombudsman na sinundan ni Martires na si Conchita Carpio Morales, 'di ba? Nako po, mga kakabsat. But anyway, sagutin niyo na lang yung tanong natin diyan, mabsat, no? So, dapat bang managot itong si Martires sa ginawa niya kay Joel? Ang sumagot ng dapat lang, 100% pa rin so far, mabsat, no? Hindi, bobo kasi kami mga DDS. Walang DDS pa. Mukhang darating sila mamaya, no? Pero anyway, mabsat, shoutout sa mga kasama natin. May kami kalab shoutout po. Good evening. Kamusta na? Si Ma'am Maricris Hernandez, nandyan po, pinakauna. Siyempre, si Kabsat Arton Zala. Si Ana Rung, may kalab shoutout. Kabsat Arton Zala. Renato Lasco, Maricris Hernandez, ayan, nagkamustahan na sila dyan. Kabsat Makwan, sino pa ba mga nandyan? Mary Jane De Vera, may kami kalab shoutout. Kabsat, sino pa ba mga bagong pasok dyan? Alright, nagkamustahan na sila. Good evening, maestro. At syempre sa mga kasama natin dyan, si Ken 210, may kalab shoutout. Kabsat, sino pa ba mga nandyan? At siyempre si Yuki Sawaki, may kami kalab shoutout sa iyo, Kabsat. O, ito na, Mabsat. Agoy, wag na natin patagalin kasi ito ang ito ang pinakamainit, no? Grabe, ang bilis sumagot. Mukhang natunugan na ni Joel Villanueva, mga kabsat, na dahil sa pagiging ombudsman nito ay masisilip. Ngayon, nako po, bistado ang nangyari. No? Kasi hindi naman nilabas ito noon. At itinago nila ang sekreto. Bakit ba? Kasi nga, 'di ba, sabi ni Boying sa kanyang interview kaninang umaga to, kaninang umaga, interview niya. Kanino niya ba sinabi? Kay Karen Davila ba? Parang sabi niya magbibigay ako ng sulat dito kay Senate President Tito Soto, no? Na i-apply itong hatol kay Joel Villanueva noong 2016, no? Kailangan talagang matatanggal na sa Senado. 'Di ba? 'Yun ang balak sana ni Kwan. Kasi lalo na may hearing bukas. Abangan natin yung hearing bukas, mga kabsat. Nako po, magkakaharapan na naman sila dyan sa Senado bukas. Sigurado mainit na talakayan to bukas, mga kabsat. Ano? Kaya magkakalaaman na. Game over na ang pakulong na yan, sabi. Kaya nga, Blesilda Asuncion. Ayun, nagkakadikit yung pangalan. Hindi ko mabasa ng gusto. Shoutout, Nora Morales. May kalab, shoutout. Ayan. Sino mga bagong pasok dyan, Mamsat? Sino pa? Nakatakas pala si Joel. Tagal na. Nakapagpangan sila. Ngayon nga. Nako po. Pero anyway, Mamsat, no? Papakinggan natin yung legal consequences ng mga to mamaya. Pero bago yan, Mamsat, pakinggan muna natin si DOJ, si Ombudsman Rimulya. Pakinggan natin. Decision, lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. Ooh, surprise, secret pa. Anak ng kamuti, mga kabsat, kaya naman pala. Secret, sir? Well, nobody was raising that issue. Wala talaga nag-raise ng issue na yan. Diba? Bakit? Kayo mga reporters, may nakaalam ba? Naka-iPhone 17 Pro Max yung isa dun, kitang-kita, orange na orange, Sana all. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Tama. Tahimik lang itong si Joel. Ayaw, no? Pero ito na, yung biglang ginulat si Joel, ako po, sumagot kagad, nakahanda. Ombudsman Martires never spoke about it. Tama, wala rin sinabi si Ombudsman Martires.
Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba? Secret decision talaga, itinago nila. Di ba? Yuki Sawaki, kapal talaga ng mukha ni Joel is Lord, patay tayo dyan. Nakatakas pala po, tragis. Halatang halata talaga, di ba? Erliza Tasara, may kalab shoutout. Good evening, Kabsat. Aloy Bautista, shoutout sa'yo, Kabsat. Nakapaw! Sige, tuloy. Oh, wait lang. Tuloy. Did you know about it? Nobody knows about it. Oh, nalaman nyo ba? Did you know about it? No one was about to know it. Oh, di ba? Sir, kasi nga tinago nila, di ba? Yung nako po, pero anyway, tingnan natin susunod na kabanata. sabi po ni Senator Joel Villanueva, Oh, sabi niya daw po, sir, na dismiss na naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi niya. fake news ka daw. Boying Rimulya, fake news ka daw, sabi ni Joel. Really? Oh, sagot. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Yun, hindi talaga naging valid yung statement. Kasi nga, merong itinagong may sikreto. Ngayon, bistadong sikreto. Diba? Nako po, hahabulin talaga dito si Ombudsman Martires. Nako po, mukhang mamomroblema na ito na yung araw. No? Mamomroblema itong si Martires mabsat dahil sa ginawa niya kay Joel. O sige, tuloy. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan. Tama, hindi na-publish. Di ba? Itinago. Di ba? Ganyan sila mahilig. Magtago. Di ba? Magtago sila. Pero mabibisto din. No? Di ba? Lumabas sa lungga. Anak ng kamote. O sige, tuloy. Yan nilabas. Nobody knew about it. Tama. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even dito sa didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret? Malaki ang binayad yan kay Martires. Talagang tayo yung ginawa. Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Oh, baka ganyan din daw ang ginawa. Ganyan pa ang ginawa ni Martires para maabsuelto ang kaso. Ayun lang, Mary Jane. Yun ang aabangan natin. Pero ano, papakinggan natin sa batas mamaya. Sa batas, papakinggan natin. Tapos silang natin si Ombudsman Boying. Sir, may sabuatan bang nangyari kung naging secret po ito? Hindi ko alam eh. Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. Tama. Even for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Yun lang. Wala tayong magagawa dyan, Boying. Kasi nga, syempre, kailangan nilang itago para hindi maging taon nito, ilang taon sila nagtiis? 2019. Halos 6 years nilang tinago. Talaga lang, ha? Nako po, mga kabsat. Mukhang may magkakaproblema dito. Nako po. Sige, habulin nyo na. Huwag nyo nang tantanan. Nako, ginalit nyo si Boying ngayon. Sigurado, may rest back yan. Tuwang-tuwa yung mga garapata, no? Tuwang-tuwa sila, mga kabsat. Ano na, Boying? Gumagano sila. Binoboljack nila si Ombudsman Boying, eh. Pero di nila alam, ako may balik yan. Ako po, tandaan nyo, ha? Yung naka-raise dito, 2016 issue, hindi pa yung flood control, ha? Hindi pa yung mga naisiwalat dyan sa DOJ, di ba? Sa Senado, ako po, hindi pa doon. Wala pa yun. Kumbaga, old case yan. So, wala pa tayo sa exciting part. Nako po. Okay, tuloy. Ano ba yung investigation internally, sir? Now we're studying the decision. We're studying everything. Doon, pag-aralan. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na? Nako po, Martires, pag-aaralan ang ginawa mong desisyon dito kay Joel. Good luck sa'yo, ha, Martires, ha. Nako po, kariretiro mo lang, sasakit ang ulo mo. O, sige, tuloy. Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung privacy natin. Nagbago na. Yan. So, nagbago na, mga kapsat. Anyway, mga kapsat, no? Tingnan na natin. Shoutout sa ating kasama, no? Si Vinny Rod, 68. Shoutout sa iyo, kapsat. Shoutout, PBBM supporter from Washington, D.C. Shoutout sa iyo, kapsat. Ayan. Na-shock si Boying. Kaya actually, kaninang umaga, okay pa eh. Paktay ka, Joel. Wala na. Biglang nataranta si Joel. Naglabas ng kanyang dismissal. Iyon lang.
Pero tingnan natin sa susunod. Meron pa, wala pa tayo sa exciting part, no? Kaya relax lang kayo dyan, mga ka-DDS. Relax lang kayo dyan. Alright. So, ayan, so far ang update. Pero ito, pakinggan natin. Pakinggan natin kung ano ba talaga ang dapat mangyari dyan dito sa batas. Puntahan na natin ngayon, mga kapsat. Si Attorney Claire. Naka-live siya. Ito mismo ang topic niya. Puntahan na natin. Attorney Claire. Ikaw na bala dito. Okay, here we go. Attorney Claire, pasok. Grabe, no? Parang wala But anyway, okay naman, no? Okay ba ang aking audio? Okay, attorney. Okay. Parang walang battery. All good. Parang walang battery. Okay, mga ka-clear. Okay, ating audio. Arvin G. Vlog, shout out sa... Hinanap natin, di ba? Hinanap natin yung decision. Wala tayong makita, right? Natatandaan niyo yun, naghanap tayo, Trexibilia, ng decision kung nasa yung criminal case. Kasi ang napag-uusapan lang doon, yung administrative case. Huwag talaga case. bigyan ng tahimik. Sabi nga natin, meron kasing part ng rules of procedure nila na kapag ka-administrative Dildar case, sa'yo, shout out. suspension, ganyan, walang jurisdiction. Hanapin natin. Okay. Ombudsman. Yan na. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright. Pero ngayon, mga ka-clear, kasi di ba, nagsalita kanina si Ombudsman Remulla na parang i-open niya ulit at ibibigay niya yung order of dismissal dito sa Senado kasi ang Senado ang may karapatan na magtanggal kasi yun yung pinaka-agency or institution na kung saan under si Senator Villanueva. So, yun yung balak nilang ibigay, i-endorse nila yung order of dismissal, it's up to the Senate kung anong gagawing aksyon. Pero yun nga, biglang may inalabas itong si Senator Villanueva ng decision. Okay? Pero tingnan muna natin yung... Uy, grabe naman si Sir Vinny Rod 68. Grabe, Maestro Paul, pambili ng banga ni Diga. Aray ko po. Ang sakit naman yan. Pero salamat po, Kabsat Vinny Rod 68 sa iyong pa $10 dyan. Maraming salamat po. Thank you very much po. More blessing po sa inyo. Nako po. O sige, pasok, attorney. Nako po, merong pabanga pa tuloy. Putragis. O sige, tuloy. Year 2016. Yun. Ito na, Mapsat. Bilisan na ba siya? Ay, bilisan pa na natin ng konti, Mapsat. Bilisan natin. Para mahabol natin sa attorney sa next topic. Sige, habang hinahanap ko mga kasi nakita ko na kanina bigla nawala na naman nabura dito Right. Okay, ito muna tayo. Panoorin natin to ha. Panoorin muna natin to. At pag-aaralan natin kung anong pwedeng mangyari dito. Sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo maghahati ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva, harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasuran... Okay, this is, Yan na. 2019 yan at morning. Makita. Ito. This one, malversation of funds. Naku, ito na yung criminal case, mga kaklir. Yan na nga. Ito yung criminal case. Okay. Yan yung shinare natin sige, basahin na lang natin. Kagabi. Inuoy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. So, yun na yung criminal case, malversation of funds. Okay. Ito ha, tingnan natin ha. Okay. Okay, pakita ko lang. Para yung konteksto natin. Yan. Okay. 2016. Ombudsman won't push for Villanueva's Senate ouster. Tignan natin na. The Office of the Ombudsman, this is 2016, will refrain from asking the Senate to implement the dismissal order it issued against Senator Joel Villanueva in connection with the alleged misuse of PDAF or pork barrel when he was a party-list congressman. Ombudsman Conchita Carpio Morales said the anti-graft agency would first resolve Villanueva's motion. That's 2016 mga kaklir
So dapat siguro magsalita dito si Ombudsman Conchita kasi may motion siya on recent ruling finding him guilty of grave misconduct. Okay? Dishonesty and conduct prejudicial to the interest of service. So may motion. Definitely meron siyang final na motion. Okay, so hindi na magiging question kasi parang dinig ko kanina kay Congressman Ridon, dapat malaman kung nakapag-file ng motion. Pero shout dito, out, meron motion for reconsideration. salamat. Okay? They said they are waiting for the resolution of the motion for reconsideration. So we'll cross the bridge when we get there. Okay? So meron. Wala na issue motion for reconsideration. Now, in November, the Ombudsman, ordered Villanueva dismiss from service and no November, anong date? Day 2016. Okay? No November, pinapadismiss na yan. Committing administrative offenses. So in other words, hindi to criminal case. So ito nga yung issue ngayon ng Senado nung in-explain ko sa inyo noong nakaraan. Na lumalabas na pag administrative case, walang jurisdiction ang ombudsman sa members of the Congress. So yun yung naging issue ng Senado. Sabi na, hindi namin mapapatupad yan kasi wala jurisdiction ang ombudsman na mag-dismiss. Pero mukhang recommendation lang naman yun eh. So ito, nilaladami sa'yo, senador, mga senador, baka pwede naman sampahan sa ethics committee, ito yung rekomendasyon namin kasi nagnakaw yan. Parang ganun yung dating eh. Meron ombudsman na findings na dapat siya ma-dismiss, hindi namin yan papapadismiss dahil wala kaming jurisdiction dyan. Pero ito yung recommendation namin dyan. Pak. So it's up to the Senado sa ethics kung iyan ay expel nyo. Ganun yung dating. Okay, the anti-graft agency ordered naman the filing of criminal cases. Ito, meron na Yan na. against Senator and 9 other respondents before the Sandigan Bayan. Ordered the filing of cases Archer, shout out. against Senator and 9 other respondents before the Sandigan Bayan. Saint So, Benedict, tanong shout out. natin, ito pa rin. Joel Yung CQ, dinismiss ba? shout Kasi out. malversation of funds yun. Diba? Yan ang dapat natin malaman, attorney. Ano nangyari sa criminal case? Dinismiss din agad? Hindi inakyat? Hindi ba inakyat ni Ombudsman Martires yung criminal case sa Sandigan Bayan at dinismiss din niya? Eh kung 2016 pa ito, pinapasampa ni Ombudsman Conchita Martires, kailan? Ano nangyari sa criminal case? Carpio. Diba? So tingnan natin mga ang labo kasi nung pinakita ni Joel eh. Ni Senator Joel. Wait lang Tingnan ko kung yun ay may Wait lang. Again guys, sa mga bagong pasok, maraming salamat po. Yung mas maliwanag. Shout out po sa inyo at syempre huwag kalimutan mag-like and subscribe. Labo. Pero pa tayong kopya. Ito lang kopya niya eh. Visit mo. Kung gano'ng kalaki. Wait lang. So this one is criminal case mga ka-clear. Agoy. Pakita ko So kung sinampa ito sa Sandigan Bayan, imagine mga ka-clear yan. 2016 to, di ba? Nakita niyo yung news nakita natin yung news na pinapasampahan 2016. Sabi dito, the anti-graft agency ordered the filing of criminal cases against the senator and 9 other respondents before the Sandigan Bayan. So most probably nag-file din ng motion for reconsideration dito. Baka nag-file din ng motion for reconsideration dito. Dalawa. Dalawa yun admin saka criminal case. Baka maaaring dalawa. Pwedeng ganito Pinagsabay, yung motion for reconsideration, hiwalay lang yung admin sa criminal case kasi pwede yun. Sa isang complaint mo, nakalagay na yung mga criminal complaints, pati yung admin, kasi pinaghiwalay, so nag-file siya ng motion for reconsideration for both complaints or cases. Pero mga ka-clear, yan na. Bakit umabot pa daw ng 2019 na na-dismiss? Oo nga. Ito, July 31. 19, 2016 yun. Okay? So, mamaya ko na, sige. Medyo natin continue lang muna natin saka ko sa inyo i-discuss bago tayo dito pumunta sa legal na aspeto. Tingnan lang natin yung pinakakwento. Sige, attorney. Inilabas niya rin ng clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon Naku po, Martires! Naku, yun di ba? Yan na. So it's a surprise secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Tama. Ombudsman Martires never spoke about it. Tama. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Hindi man lang na-publish. Kaya di ba naghahanap tayo, especially ng criminal case? Pero lumabas kasi dito sa news mga clear, di ba nag-MR. So kaya hindi mo na daw gagalawin ni Conchita Morales, Carpio Morales, tama ba? Yung dismissal papunta sa Senado
Dahil nga may motion. Ang problema, wala tayong balita doon sa motion. Kaya nga. Pero may criminal case. May criminal case kasi. So ano nga, kung 2016, ito nirekomenda for filing, nag-MR siya, mga ka-clear, kasi ganito yan. So dapat matanong dito, ano ang ginawa nung panahon na yon, di ba, ni Conchita, tingnan ko na kung kailan ba na ano to, na-appoint ha. Wait lang. 2018 nata yan, attorney. Si Martires, 2018. Narangan pa tayo. Okay, sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Welcome po sa bahay ni Maestro. Okay, tuloy. Ni Florin Hilbay na dahil hindi ginawang public yung decision, nobody got to question this decision, making it null and void. Tingnan muna natin, Adormia Laure. Tingnan natin ha. Tingnan ko lang kung kailan to na-appoint. When ba na-appoint si Martires? Mga kabsat, salamat po sa mga nag-like. 49 likers. Baka naman mga kabsat, no, sa mga hindi pa nagla-like dyan. Shout out sa ating 52 live viewers. Sa mga hindi pa po nagla-like, like and subscribe po tayo. Salamat. Well. Makita yung year. Kailan siya? 2018, attorney. 2018? Yes. 2018 siya in-appoint. So, dapat malaman natin, ito lang naman, dapat malaman natin kung kailan ba, di ba, nagpaalam 2016 eh. May motion for reelection. Ano muna ang ginawa nung panahon ni ex-ombudsman, former ombudsman, Conchita Carpio Morales? May naging decision ba sila? Kasi, meron attorney. Siya nagmamadali na patanggal itong si Joel Villanueva. Meron so, attorney. Kung 2016 to, final, at hindi questionable yung timely filing, diba? Within the period of reglementary period, within the reglementary period, the file. So, mukhang hindi kinwestiyon yun, yung ombudsman. So, alis na tayo sa issue yun. Ang tanong natin, kung 2016 na file ang MR, so, gusto natin December December. So, may MR. Anong ginawa muna nila Conchita Morales? May decision ba sila? Wala silang decision? Ano? Kasi 2019 na decision nan to eh. Criminal case yung lumalabas, mga ka-clear. Ulitin natin Ulitin natin yung okay. Saan yung picture? Wait. Saan yung picture? Ito. Okay, dito. Yan. So, ulitin ko kung ba't ka nasabi na criminal case? Ayan kasi malversation of public funds, falsification under Article 171, revised penal code, malversation through falsification, and violations. This is criminal case. So, nasaan yung sa grave, nasaan yung kung saan siya sinibak? Ang case ng administrative case ay hindi yan. Merong separate yan. Saan na ba yung aking news dito? Okay? Grave abuse. Kailangan natin makita. Wala agad. Grave abuse of malversation of public funds. So makita nyo, yung malversation is criminal case. Yung pinatanggal siya, it's the administrative case. So nasa na ba? Saan ko siya nilagay? Ayan, yan na. So nakita nyo yung case niya na malversation of public funds. Ito ngayon, yung isa. Kasi sinasabi natin kung saan siya dinismiss. Yan, Yan, dito. Guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service. So, yung na-dismiss yun, yung na-dismiss na case na pinakita ko sa inyo, hindi ito. Although related siya, siyempre, kaya lang hiwala ito. Isang criminal case, isang admin. Okay? So, tingin ko, dapat hanapin yung kopya kung ano ang naging decision dito sa MR nito. Sa MR ng admin case, kung saan siya pinadi-dismiss. Kasi yung pinakita niya is the criminal case. Okay, sabihin nila, walang basis na siya ay sampa ng criminal case. Pero pwede naman, iba naman kasi yung ipuprove mo pag admin. Diba? Hindi naman siya sinabing beyond reasonable doubt, wala siyang kasalanan. Diba? So dapat mahimay yon, mga clear. Mahimay, kung pwede siya dismiss kasi meron siya naging issue dito. O all throughout, lahat ng case, all the cases, including administrative case, ay dapat ma-dismiss dahil sinasabi peke ang kanyang pirma. Okay? Pero, mga ka-clear, ito kasi yun. Kita nyo 26 final, yung motion for reconsideration, ito kasi siya. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Okay. Yung rules. So, bakit hindi ito
lumalabas na napunta sa sandigan, but hindi na i-forward. Yun yung lumalabas eh. Kasi ang nag-dismiss, mga ka-clear, si ombudsman pa. Ombudsman Martires pa nag-dismiss no criminal case na supposed to be ay in-order na ni ex-ombudsman Conchita na i-file sa Sandigan Bayan. Assuming, i-assume natin na may MR. Ha? Okay? Ito kasi yan. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung rules. Para mas mabilis. Mahirap kasi puro magbasa tayo ng rules. Ito na may galing sa ombudsman. Ha? Office of the Ombudsman. Ops, tarangan tayo, Ops. Frequently asked questions. Dito tayo sa MR. Okay? Okay. MR tayo, criminal case, mga ka-clear. Yes, can of the resolution of a criminal case be filed with the Office of the Ombudsman? Yes. Okay? Again, Romeo meron in order si ex-ombudsman Carpio Morales na isampa yung criminal cases. Okay? So, pwede mag-MR, di ba? Yes. Only one motion or investigation of an approved order or resolution shall be allowed. The same to be filed within 5 days from notice thereof. Dito, wala pa ako nakikita so far na news na nag-MR siya. Hindi ko nakita kasi nakita nating MR yung sa admin. Diba? Okay? Natin, ha? Okay, sige. Nasaan na ako? Tignan natin. I-assume natin na may MR dahil. I-assume natin na may MR, ha? Dapat na-file yan within 5 days from notice thereof with the ombudsman. Paano sa ombudsman? Or the proper deputy ombudsman as the case may be with corresponding leave of court in cases where information has already been filed in court. So, di ba? Dapat 5 days lang. Dapat na-file na agad to. Etong tanong. Will a motion for reconsideration bar or stop the filing of the corresponding information in court on the basis of the finding of probable cause in the resolution subject of the motion? Di ba? Mag-MR ka eh. Di ba? Nag-MR ka. Kasi in-order na. Tandaan natin, in-order na mag-file. So, nag-MR ba siya dito? Okay? Ang filing of the motion for reconsideration or investigation shall not bar. So kahit may motion ka for reconsideration na file ko for the criminal case, diretso pa rin yun sa court. Sa Sandigan Bayan. Diba? So ang tanong natin, ito lang mga tanong dito mga clear. Sige, may order ka for dismissal, so definitely may resolution ka doon sa admin. Sige, ano to Conchita Morales to, Carpio Morales. Meron siyang resolution sa admin case. Now, dito, tignan natin. Okay? Balik tayo dito sa news. Okay. Kaya dapat ito, busisiin talaga, mga clear. Okay? Tama. Dito, yan ito may order, di ba? Dismissal. So, may order. And now, the dismissal order against Villanueva was approved after the ombudsman found him. Yan. For supposed misuse of the PDAP, okay? The senator is set to face trial before the Sandigan. Ito na mga clear. The senator is set to face trial before the Sandigan Bayan for 2 counts of violations of Anti-Graft Corrupt Practices Act and Republic Act 1319, 1 count each for the malversation of funds and malversation through falsification of public documents. So meron na, nakaset na siya to face trial. So nasa court na to, nasa Sandigan Bayan na to. So dito, naputol yung kwento kasi yung 2019 na pinakita na order ni Senator Villanueva is about the criminal case. Anong nangyari? Diba? Ano nangyari? Kung supposed to be nakaset na to for trial sa Sandigan Bayan, based dito sa article na to, mga ka-clear. Diba? Ano nangyari sa criminal case? Ba't parang putol yung records? Also included in the charge sheet are former DA Secretary and now Bohol Representative Arthur Yap, Villanueva staff Ronald Samonte, DA employee Delia Ladera, NAPCO Representatives Alan Habeliana, Romulo Revelo, Maria Julie Villaralvo, Johnson, Rodora Mendoza, Maria Nines Guanizo, Aaron Foundation, and ito ano nangyari dito? The charges against Villanueva stem from the supposed irregularities that the Ombudsman found regarding the utilization of 10 million PDAP allocation that the Department of Budget and Management released on June 10, 2008 for the implementation of agri-based livelihood projects in various congressional districts in Region 11. Diba? So, nakita dito ng Ombudsman, upon investigation of the Ombudsman na hindi pa kay Martires, show that not a single name of the purported list of beneficiaries was registered voter or resident of the province where the project was supposedly implemented. Local officials also certified to the absence of any agri-based livelihood projects implemented by AFP.
Diba? So, anong nangyari sa criminal case? Kung supposed to be, ito ay nakaset na to face trial before the Sandigan Bayan. Diba? Bakit nagawa pa i-dismiss ni Ombudsman, ex-Ombudsman, Martires, itong criminal case? Alam na this, attorney. Alam na this. Kasi dapat, and at the same time, Jenny Ramos, shout out. Good evening, Jenny Ramos. Kung naka-file na to sa court, dapat yung motion for reconsideration with leave of court na yan. So, ano nangyari? Kung may leave of court yan, ibig sabihin dapat pagbigyan ng korte ng Sandigan Bayan, yung motion niya for reconsideration. So, dapat malaman natin, ito mga kakli, dapat malaman ito. Bigyan ng jacket si Mary Jane de Vera. Bigyan ng jacket yan. Kung ito'y nakaset na for trial sa Sandigan Bayan, nagkaroon na ba ng record sa Sandigan Bayan? Kung nagkaroon na ng record sa Sandigan Bayan, so dapat yung motion for reconsideration niya is with leave of court. Ba? Kung may leave of court yan, dapat may record rin sa Sandigan Bayan yan. At tignan natin, kung may resolution sa Sandigan Bayan, allowing him na yung motion niya for reconsideration ay pa-decision na ng ombudsman. So, dapat maganda at makita dito yung paper trail. Tama. Diba? So, without that, makikita yung ng question. Ay, nako, Joel! Kasi kahit meron motion for reconsideration, base sa rules, hindi ito napapahinto ang pagdinig sa korte. Hala ka, Joel! Hindi pa tapos, hindi pa final. Unless with leave of court. Kasi kung naka-file na Kasi kung naka-file na. Kasi nakita dito na sa news, set for trial. So, dapat makita natin talaga kung ito ay may resolution ng ombudsman at ibinigay na yung resolution sa Sandigan Bayan at sa Sandigan Bayan is supposed to be nakaset na for trial. Yan na. Okay? Ngayon, kung nakapag-MR siya on time at na-file yung case sa Sandigan Bayan, dapat with leave of court. Ibig sabihin, hihingi ka ng permiso, parang is a motion for reconsideration with leave of court. So, parang mag-ask ka doon sa Sandigan Bayan to allow na yung motion niyo for reconsideration ay mag-continue na dinggin ng ombudsman. Without that, dapat hindi kumilo si Martires. Kung hindi inaalaw ng Sandigan Bayan. So, dapat makita lahat ang papel na to kasi parang walang nakaalam. Diba? Wala talaga. Hinahanap natin noong nakaraang araw. Wala talaga. Ano nangyari sa criminal case? Kasi we're talking of only admin case. Pero bakit? Yun na nangyari. Tingnan natin Ito, ang daming pang question mga clear. Wala talaga nangyari, attorney na kahit Sabi dito, ito. Publicity, wala. I-highlight ko na yan. This publication, is wala Martires reverse ombudsman dismissal of Torres, shout out. Pero ang pinakita niya, mga clear, hindi ko alam kung may pinakita pa siyang dokumento, yan lang yung pinakita is the criminal case. Hindi yung dismissal na ginawa ng ombudsman. So again, magkaiba yung dismissal para sa admin proceedings, yung pinakita ng decision about malversation of public funds, that's criminal case. So wala. So ang tingnan natin, ano nangyari for dismissal? Okay? So sabi dito, even to reporters covering the constitutional body like that ombudsman, hindi daw ito nadinig. Martires' decision that cleared Villanueva was unheard of. Diba? Kasi sa mga ombudsman, sa Senate, may mga reporters dyan alin na ba? Sa Supreme Court, may maglalabas na decision, di ba? Ina-announce. Or at least, di man sila mag-announce, wala man silang press briefing, meron silang ibibigay na decision, saka yung isusulat ng mga reporter. Pero ito, walang nadinig. Wala talaga, attorney. But the Office of the Ombudsman under Martires did not publish details even of other cases. Ay, hindi pala naglalabas. Ay, delikado naman pala to. Hindi naglalabas. Paano meron itong violation, mga kaklir? Paktay ka, Joel. Hindi pinapublicize, pero ala ka, Joel. Pero dapat all parties should be notified. Tama. All parties to the case should be notified. Kahit hindi mo na ipapublish sa dyaryo yan or sa media. Okay lang yun. Kasi they are not party to the case. But in parties to the case, they should have been notified. Otherwise, mga kaklir, hindi siya magiging valid. Yung decision na yun. Wala. Valid yung decision, but yung counting ng time to file the necessary, let's say, appeal, hindi siya tumakbo. Kasi hindi notified yung other parties. So, kakount lang yung period to file, let's say, another appeal, kakount lang siya kapag notified na siya nung decision na yun o resolution. So, yun lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision, sabi ni ombudsman. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet throughout the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam nyo ba yan? Alam niya ba yun? Okay? So, abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin.
nandoon sa system na na-dismiss ko yun. So itong gagawin natin, itong dapat mangyari mga kapatid. Dapat matrace yan, kahit nasa system yan, pero kung yung other parties ba, natanggap nila. Kung nakatanggap yan. Sabi pa dito, siguro may kopya nun si Senator Villanueva. Binigay ko kay, binigay pala. Binigay kay Senator Joel. Ayan naman ay binigay sa complainant. Ayan naman ay binigay sa complainant. Dapat makita to. Tapos binigay kay Joel, kay Senator Joel. Wala akong sikretong ginagawa sa akin trabaho, lahat nakabuyang-yang. Ito nga, sabi, hindi ka nagpa-publicize eh. You know. But well, the Office of the Ombudsman never, under Martes, did not publicize details even of other cases. Di ba parang hindi siya naging SC Justice? Yan lang tingin ko dapat makita at mag-check talaga. Diba? Ma-check talaga kung talaga sekreto to, nabigyan ba yung proper parties, ano nangyari doon sa motion for reconsideration, doon sa admin case, wala lumalabas kasi decision, ang lumabas na decision na dismiss ay yung criminal case. Okay, bakit nagkaroon ng decision criminal case? So sinabi sa news na nakaseta to for trial sa Sandigan Bayan. So dapat ma-check din yung sa Sandigan Bayan kung meron bang motion doon na i-allow na yung motion for reconsideration madinig pa ng ombudsman. Pero bakit? Ang tagal. Ito lang sa akin 2016, pinaset for trial ang Sandigan Bayan. Bakit 2019 lang na decision na ma-dismiss yung criminal case? Anong ginawa kung may motion for reconsideration sa criminal case? Kung meron na, kasi wala na banggit sa news. Kung may MR dyan, ano muna ginawa ni ex-ombudsman Conchita? Magkano talaga, Mary Jane, doon sa administrative case. Bakit umabot pa ng 2019 para mag-decision si Martires? Diba? Yun yung dapat alamin dyan. Okay, mga ka-clear? Maliwanag ba tayo? So, dapat naging sikreto sa dating, kasi wala nakaalam, kahit mga media wala nakaalam. Wala nakaalam diba? Talaga, Atty. Claire, may in-explain si Coach Jared Chan sa ombudsman paper ni Martires. Mali daw. Okay. Kaya nga natin sinasabing dalawa, kasi isa yung admin, isa yung criminal case. Magkaiba talaga. So, yun sa news na pinakita ko sa inyo, it's motion for reconsideration doon sa dismissal, which is the administrative proceedings. Pero yung sinet sa news, na sinet for criminal case sa Sandigan Bayan, it's the criminal case. Yun yung pinakita na picture ni Senator Joel. Yung tungkol sa admin case, walang pinakita. Kasi isa ng pinakita niya yung criminal case eh. So, bakit may decision sa criminal case kung nakaseta to for trial sa Sandigan Bayan? Diba? So, kung nakaseta to sa Sandigan Bayan, so dapat may alam si Sandigan Bayan dito sa resolution na to. Dapat lang, kasi dapat inform ang Sandigan Bayan dito sa ruling na to. So, yun, doon natin makikita. Dapat may kopya sa Sandigan Bayan. Dahil, again, sabi doon sa news, nakaset na for trial yung criminal case sa Sandigan Bayan. So, dapat may kopya si Sandigan Bayan. Attorney, salamat sa hindi lang pati Sandigan Bayan, dapat may kopya. Nako, kung tayo ay nagbase doon sa report sa GMA ba to? GMA. Nako, Joel, hindi pa pala tapos ang akala natin totally safe na. Actually, kwan lang yan. Yung 2016 lang yan. Hindi pa yan yung latest ngayon na kinanta ni Bryce Hernandez. At saka ni sino ba yung mga engineer dyan sa DPWH. Hindi pa yan. Kumbaga, old case lang ito. So, kumbaga, kwan lang ito. Pa-introduction pa lang. Wala pa tayo sa workout. parang exercise lang, the warm up workout. Wala pa tayo sa climax. So relax lang muna mga kabsat. Pero anyway, maraming salamat Attorney Claire. GMA. Okay, pakita ko ulit para naman makita nila yung reference, okay? Yan ayan, Ombudsman orders, Joel with a dismissal over 10 million pork barrel scam, okay? November 14, ayan The senator is set to face trial before the Sandigan Bayan for 2 counts. So ibig sabihin may reso na. Reso na siya, may resolution na siya. Nasubmit na siya sa Sandigan Bayan. Face trial na. So, dapat makita din to. Ano ang nangyari dito? Kasi yung na-dismiss, ito. Yung supposed to be sa Sandigan Bayan. Hindi sa admin. Dahil siya pinakita tungkol sa dismissal eh. Diba? Okay, gets nyo mga clear? Yes, Attorney. Salamat. So, meron pa tayo ibang topic. 4 po tayo ngayon. So, ay, grabe. Ang dami naman yun, Attorney. Salamat, Attorney Claire. So, maraming salamat po. May natutunan na naman tayo. So, Joel, hindi ka pa pala totally safe, Parehas kayo ni Jinggoy. Hindi ka pa pala totally safe. Nako po, may kailangan pang mag-respond, Sandigang Bayan. Nako po, paramdam ka, Sabihin mo kung na-receive mo ba to? Notified ka ba sa naging decision nila?
Nako po, magkakaalaman tayo bukas. Nako po, hindi pa pala totally safe. But anyway, again, maraming salamat, Attorney Cles, sa iyong pagpapaliwanag dito. Okay. Actually, nandun din daw kay Coach Jared kanina, no? Ini-explain niya bakit magkaiba yung code number na sa baba daw. Bakit dapat hindi ganun. Which is, tama naman sabi ni Attorney Claire, criminal case yung isa, administrative case. So again, maraming salamat again, Attorney Claire. At syempre sa mga bagong pasok natin dyan, shout out sa inyo lahat, Saint Benedict, Mary Jane, Marisa Sunakawa, Charcher, End Time, Romeo Barcibal, Marie Chris Hernandez from North Carolina, Dalia Rosario, sino pa ba? Silvia Latorre, at sa lahat sa inyo. Maraming salamat po. Mag-subtopic na tayo mga kapsat. Okay na tayo dito kay Joel Villanueva. Nakaligtas siya pero hindi pa pala totally ligtas. Alright? So countdown tayo. Again, maraming salamat po. At thank you po sa mga nagpadala. Nako po, maraming salamat ulit kay Sir Vinny Rod 68. Salamat po. Sabi pa niya dito, Boss, Maestro, pambili daw ng banga ni Digong kamote. Aray ko po. Ang sakit dito. At syempre, salamat din kay Yuki Sawaki. Wish ko matanggal sa Senado yan, si Joel is Lord. Salamat po. Thank you po sa mga pa-blessing nyo. Alright? So, kung ano po tayo, subtopic tayo, Mabsat. Puntahan naman natin si Pangulong Bongbong Marcos. Alright? So, ito po, countdown muna tayo.